Hi guys, ako nga po pala si Rubin Michael Demorin at sa video nito ay tatalakayin natin ng apat na topic ng integration calculus. Ang unang topic na tatalakayin natin ay ang logarithmic integration, ang trigonometric transformation, ang inverse trigonometric integration, at ang integration by parts. Kung ikaw ay nahihirapan sa apat na topic na ito, ay para sa iyo itong video na ito. Kaya tara, let's go! Do you feel the vibes? So ang una natin tatalakayin na topic is logarithmic integration. Ang logarithmic integration ay may tatlong key formula. Ang una ay integral du over u is equal to ln u plus c kapag yung u is greater than 0. Tapos du over u equals to ln negative u plus c kapag yung u is less than 0. Okay, tapos du over u is equal to ln absolute value of u plus c is kapag yung u is not equal to 0. Okay, so magsosolve tayo ng 5 problem. So yung una is madali muna. So ang problem natin is integral of 2 dy over 3y minus 4. Yan. Ang una natin gagawin is ilalabas muna natin yung 2. So 2 dy over 3y minus 4. Tapos yung sa baba ililit yun natin. So ang yun natin is 3y minus 4. Tapos ang derivatives ng ating u is 3 kasi ito times yan times, so dy. Tapos i-divide natin ng 3 both sides para makancel dito. So ang dy natin is equals to du over 3. Tapos ilalagay natin dito sa dy. So 2 du over 3 over 3y minus 4. Tapos nasa baba to, so ilalabas na lang natin 2/3 integral of du ay yung ito pala gagawin natin yun. Yan. Tapos pwede na natin gamitin yung ln u plus c kanina, diba? So 2/3 ln absolute value of u plus c 2/3 ln, tapos yung u natin ito yung u 3y minus 4 plus c. Yan, yun na. So ang susunod natin na problem is medyo mahirap na. So integral of x cubed minus 2x squared plus 2 over x minus 1. Pag analyze natin itong problem nito is makikita natin na pwede natin gawin yung long division. So x minus 1 x cubed 2x squared plus 2 ay maglalagay pala tayo ng 0x plus 2. Yan, para magkasunod yung mga exponent.
kasi 1 to. Tapos divide natin ito, so x squared, so, ito times natin x cubed, tapos ito negative x squared, so ito magiging negative, so ito magiging positive, so negative x squared na lang. Tapos baba natin yan, tapos i-divide na naman natin dito, so negative x na lang, so times naman ulit negative x squared, tapos ito negative 1 times negative x is positive x, so ito magiging positive, ito magiging negative, so ang main salin is x plus 2. Tapos negative x divide sa x is negative 1, tapos times naman ulit negative x, tapos ito negative 1 times negative 1 is positive 1, so ito cancel na to kasi positive to, tapos ito is may negative, so 1 na lang. So ang final answer is ito sa taas, ito, so paglagay natin sa baba, so x squared minus x minus 1 plus 1 over yung dinivide natin na x minus 1. So yan, tapos balik na tayo dun sa integral natin, lagay na natin yun, x squared minus x minus 1 plus 1 over x minus 1. So i-integrate lang natin itong silang lahat. So yan, may integral yan dito, dito, dito. So ang integral nito is x cubed over 3, tapos to is x squared over 2, tapos to is negative x, tapos to is gagamitin natin yung formula na ln u plus c, kasi yung u natin is x minus 1, tapos yung du is 1, so mayroon kasi ito dito dx, so dx, so pwede natin gamitin to, ito, so plus ln, kasi ito na yung du, so ang equal nito is du over u, so dito, so ln u, tapos yung x natin x minus 1 plus c, so ang final answer natin is x cubed over 3 minus x squared over 2 minus x plus ln absolute value of x minus 1 plus c. So ito na. So ang sunod natin na problem is mahirap na. Integral of dy over y 1 plus 2 ln y. So ang gagawin natin dito is lilet yun natin yung ito na nasa parenthesis, so u 1 plus 2 ln y, so du is 0 plus 2 1 over y dy, tapos divide natin to sa 2 para makancel tong 2, so ang dy over y natin is equal to du over 2, kasi ito yun, ito yan. So paglagay natin dito is du, kasi equal to ito, tapos yung u natin yan, kasi yung ay dito pala yung 2 pala
pag ilagay ito dito ng 2, so magiging 1/2 yan pag ilabas natin. So pwede na natin gamitin yung formula na ln u plus c. So yung 1/2 ln, tapos yung u natin ito 1 plus 2 ln y plus c. Yan. So ang sunod natin na problem is x plus 6 over x plus 2 squared dx. So pag analyze natin to, pwede natin gawin dito is ito, pa-factor out natin, like may gawin to is equal to integral of x plus 4 ay 2 to pala to plus 4 over x plus 2 squared. Tapos gagawin natin dito is i-integral natin sila ganyan, tapos 4x plus 2 squared yan. Tapos ito makancel to, so magiging dx over x plus 2 na lang. Tapos dito naman is 4 lang yan. So ang gagawin natin dito is integrate muna natin itong dito. Ang integration nito is u x plus 2, so ang du is 1 kasi 0 to dx yan. Tapos tignan nyo du over u, so ln u plus c, so ln yung u natin ito x plus 2 plus c. Tapos ito naman, so integral of 4 x plus 2 squared. Gagawin natin dito is tataas natin to, so lalabas muna natin yung constant, so 4 is dx over x plus 2, tapos tataas natin to, so magiging x plus 2 negative 2 dx. So ang 4 ililit yun natin to ito, so magiging u, tapos negative 2, so ang u is x plus 2, ang du is dx. So ito dx kasi ito, kasi may dx yan dyan eh, so 4 u negative 2 du. Tapos gamitin natin yung power formula, so 4 times u negative 1 kasi magpa-plus tayo dyan kasi ito, tapos yung negative 2 plus 1, so negative 1 plus c. Tapos magiging negative 4 u negative 1 plus c. Tapos ilagay ulit natin yung u, 4 asan na yun, u ito x plus 2 negative 1 or 4 over x plus 2 yan. Tapos yung final answer natin is yung ln
absolute value of x plus 2 plus c ay plus 4 pala, x plus 2 negative 1 or ln x to absolute value 4 x plus 2 ay negative pala to. Yan. Sunod natin na problem is integral of secant theta of theta. So ang gagawin natin dito is i-times natin sa secant theta plus tan theta over secant theta plus tan theta kasi equal lang naman dito sa 1. Pag i-times natin to secant theta squared plus secant theta tan theta over secant theta plus tan theta, tapos yung u natin sa baba, so u secant theta plus tan theta, tapos yung du is yung derivatives ng secant is sec tan, tapos yung tan naman is secant squared. So pag tinignan natin dito equal lang, so kasi dx yan, d theta. So dito magiging du over u. Tapos gagamitin na natin yung formula na ln u plus c. So ang final answer natin dito is ln, tapos yung u na secant ito theta plus tan theta plus c. Ito na final answer. So ang susunod natin na tatalakayin na topic is trigonometric transformation. So ang mga formula na gagamitin natin sa topic nito is ito. So una is kapag yung exponent ng sine or cosine is odd exponent is gagamitin natin to kapag sa sine. Tapos kapag naman sa cosine is ito. So kapag odd, i-extract mo lang yung isang trigonometric identities, tapos itong formula to is gagamitin mo na dun. Tapos ito naman sa baba is kapag yung exponent ng tan or secant is either odd or even. Ito yung gagamitin mo kapag yung exponent ng tan is odd or even. Tapos ito naman kapag sa secant. So tara, simulan na natin. So ang una natin na problem is integral sine cube x dx. So ang una natin gagawin is i-extract muna natin yung isa, sine n, like ganito. Yan, kasi pag multiply mo tong dalawa is magiging equal dito. So gagamitin mo na yung formula kanina dito. So 1 minus cosine 2x times sin x dx, tapos ito times to. Yan. So integral of sin x minus integral of cosine 2x sin x dx. So ang integral ng sin x is negative cosine x
Tapos ito naman is ililit yun natin yung cosine. So u is cosine x, tapos yung du is negative sine x, tapos divide sa negative. So yung du natin is equal sine x. So ito yun. Yan. So ito magiging u squared, tapos du negative yan, tapos ilalabas to, so may positive na, so positive, tapos integral, gagamitin natin yung power formula. So u kasi plus 1, tapos 2 plus 1, so 3, tapos babalik na natin yung u, so plus yung u natin na ito, so cosine x 3, tapos yung dito negative cos x, tapos plus pala. So ito na yung final answer. Ito. So next problem is integral of cosine 3y dy. So extract muna natin yung isa. Tapos gagamitin natin yung formula kanina. Tapos multiply natin isa't isa. So dito muna tayo sa una. Ng integral ng cosine is sine, tapos yung 3y yun natin 3y, yung du is 3 dy, so 3, so ito magiging 3 over 3 yan, tapos negative, tapos yung integral ay kulang pala to, meron pa pala tong cosine 3y yan, tapos yung u natin dito is sine 3y, tapos yung du is cosine 3y times 3, divide sa 3 both sides, so magka-cut d over 3. So dito magiging u du over 3, tapos ilabas natin yung 1/3, so u du na to pala dito. So using the power formula magiging u3 over 3 plus c. So yung final answer natin is sine 3 y over 3 minus yung u natin ito is sine 3y over 9 plus c. Yan. So ito na ang final answer. Ang sunod natin na problem is integral of cosine squared theta sine cube theta d theta. Yan. Tapos extract muna natin yung may odd. So ito lang, tapos ito magiging 2
theta, tapos sin theta d theta. Tapos gamitin natin yung formula dito. So cos theta, tapos 1 cos 2 theta, tapos sin theta d. Yan. Tapos multiply natin. So cos 2 theta sin theta minus ito cosine 4 theta sin theta integral. Tapos ulit yun natin is cos theta, tapos yung du is negative sin theta d theta, tapos negative, so magiging negative to kasi ito na yun dito. So integral of u du negative, tapos minus integral of u for du. Tapos using power formula, magiging u negative na kasi ito negative to 3 over 3, tapos ito negative magiging positive, so u 5 over 5 plus c. Tapos ibalik natin yung u ito, so negative cosine theta over 3 plus cosine theta over 5 plus c. Ito yung final answer natin. Ang sunod na problem natin is integral of sin cube x dx over cosine 6x. So ang utan natin gagawin is itataas muna natin yung cosine 3x, tapos ito may cosine negative 6. May negative na kasi sa taas sa algebra, like sa algebra ba, yan. Tapos hanapin natin yung odd exponent is ito, i-extract natin yung isa. Tapos gamitin natin yung formula. Yan. Tapos multiply natin 1 by 1 sin x cosine x dx. Tapos ito pa sin x, pag multiply kasi magpa-plus to eh, so magiging cos negative 4 na lang. Yan. So ililit yun natin is yung cosine x, tapos yung du is negative sin x, so ito magiging negative na para mawala to. So integral of u negative 6 du negative d, tapos minus u of negative 4 negative du, tapos ito magiging negative, so negative u plus 1 yan, so negative 5 over negative 5 minus ito magiging positive na, tapos yung u plus 1 to, so negative 3 over negative 3, tapos plus c. Tapos ito magiging positive na kasi parehas yan, so u
negative 5 over 5. Ito magiging minus. So u negative 3 over 3 plus c. Tapos ibalik natin yung u. So yung u itong yung u cosine. So cosine negative 5x over 5 minus cosine negative 3x over 3 plus c. Ito, o pwede din to. Ganito. 1 over 5 cosine 5x minus 1 over cosine 3x 3 dito plus c. Yan, ito na. Itong dalawa. So, ang sunod natin na problem is integral tan 3x secant 5x dx. So, pareha silang odd yung exponent. So, hanapin natin yung pinakamaliit. Ito, yung 3. So, tan 2, extract natin yung isa. Tapos, secant 5x dx. So, gamitin natin yung formula kanina. Yung 1 minus, secant squared x minus 1 tan x secant 5x dx. Tapos yung multiply natin dito, so secant 7x tan x minus tan x secant 5x dx integral. So yung yun natin is secant x. Pwede din pala natin ito ilabas muna yung secant. So 6 secant x tan x. Tapos dito din secant 4x 6x tan x dx. So yung dio is secant x tan x. So pwede natin ito. So integral of u dio, tapos minus integral of u for dio. Okay, tapos integrate natin 7 over 7 minus 5 over 5 plus c. Yan, tapos ibalik natin yung u. So secant 7x 7 minus secant 5x 5 plus c. So ito na yung final answer natin. So ang susunod na tatalakayin natin na topic is inverse trigonometric integration. Ang inverse trigonometric integration ay may dalawang k-formula at ito ay du integral of du over square root of a squared minus u squared is equal to arcsine u over a plus c. Tapos yung isa naman is du integral of du over a squared plus u squared is equal to 1 over a arctangent u over a plus c. So itong dalawang to ay magagamit natin mamaya sa pag-solve natin, kaya tara simulan na natin. So ang unang problem na solve natin is integral of dx over 16 plus x squared. So di ba sa kaninang formula is nakalagay dun
is du over a squared plus u squared. So parang ganito yung structure ng problem na natin. So ang gagawin natin is i-let u natin yung x squared, u squared yan, tapos yung natin is square root, mawala to, tapos ito. So ang u natin is x, tapos yung a natin is yung 16, di ba? Yung formula natin nung una is du a squared plus u squared, di ba? A squared ito, tapos yung u squared naman is yung ito. So square root to, so yung a natin is magiging 4, tapos i-substitute natin dito yung 1 over a tan over u a plus c. So yung final answer natin is 1 over 4 tan arctan, tapos yung u natin na x over, tapos yung a na 4 plus c. So ito yung final answer natin. So ang pangalawang problem natin is integral of dg over g squared plus 6g plus 10. So ang una natin gagawin dito is gagamit tayo ng complete square sa baba. So yung, diba yung complete square is yung sa gitna is yung constant sa gitna is divide mo sa to, tapos i-squared mo. So ang equal nito is, so d3 squared equals 9. So ang maging problem natin is dz over z squared plus 6z plus 9 plus 10, tapos magma-minus tayo ng 9 para maging balance, kasi pag plus 2 maging 0 din kasi. So ganyan, tapos may ganito dz z squared, tapos yung divide natin sa to yung 3 plus 3 squared, tapos ay wala to, tapos yung 10 minus 9 is equals to 1. Yan. So pwede na natin gamitin yung formula na 1 over a tan negative 1 over u over a plus c. So yung u natin is yung z plus 3, tapos yung du nito is dz lang din, so ito yun. Tapos yung a natin is 1 u squared. So pag in-square root natin is 1 lang din. So ilagay na natin sa formula. So 1, ito yung 1a, tapos tan arctan yung u z plus 3 over yung a natin na 1 plus c. So ang final answer is arctan z plus 3 plus c. So ang sunod natin na problem is integral of 3x minus 2 over x squared plus 2x plus 17. Tapos ang sunod natin na gagawin is kumpiting the square natin yung baba. So 3x minus 2
x squared plus 2x plus 17 divide to sa 2 yung gitna, 2 so it equals to 1. So x squared plus 2x plus 1 plus 17 minus 1. So x plus 1 plus 16. So lagay dito x plus 1 plus 16. Tapos sunod na gagawin is igiwalay natin yung dalawa. 3 x plus 1 minus 2 integral x plus 1 plus 16. Dito muna tayo sa una. So ito yung u natin, gawin natin x plus 1. So ito magiging 3x over u squared plus 16. Tapos yung w is u squared plus 16. Ang dw is 2u. 2u na kasi to. So pag sinubstitute natin dito, labas muna natin yung constant. So u over u squared plus 16. So divide siya to, cancel to. So yung matitira na lang is ito. So the same naman dito, parehas. So magiging 3, yung 1/2 magiging 3 dito sa labas. Tapos du, yung du na magiging u kasi ito parehas lang. Tapos pwede natin gamitin yung sa unang topic na ln u pag yung derivative ng u is nasa taas. So 2/3 ln yung u natin na x plus 1 squared plus 16. Tapos ito na naman. So kunin natin yung a squared equals to 16. Labas muna natin yung constant na to. So magiging 2 dx over x plus 1 squared plus 16. A is equals to 4. Tapos yung u natin is x plus 1. So ang du is 1 dx. So 2 du over u squared plus a squared. Diba yung du over u squared plus a squared is 1 over a arctan u over a plus c. So 2 1 over yung a 4. Tapos arctan yung u x plus 1 over yung a 4 tapos plus c. Tapos ito magiging 1/2. So tan x plus 1 over 4 plus c. So yung final answer natin is 2/3 ln x plus or x squared plus 2x plus 17. Tapos ito yung negative minus dito. So 1/2 kasi ito magiging 2/2 tan
x plus 1 over 4 plus c. So ito ang final answer. Ito. So ang sunod na problem na solve is integral of 3 over square root of 25 minus 2x plus 1 squared. So sa pagkikita mo pa lang, makikita mo na equal siya or parang pareho sa du over square root of a squared minus u squared, diba? Yung arc sine u over a plus c. So kunin muna natin yung a cos 25, so a squared yan, so 5 tapos yung 2x plus 1, so pag square yun na may square na pala dito, so yung yun natin is 2x plus 1 na. So pag dinirect dito may gain 2 na lang. So balik tayo dito, labas muna natin yung 3, tapos yung du over 2 ito yan dito, cancel to, so magiging square root of a squared minus u squared. So, ito magiging 3 over 2 integral of du a squared minus u squared equals dito, so 3 over 2, ito formula na to, sine, tapos yung u natin is 2x plus 1 over yung a 5 plus c. So ito na ang final answer. So ang last natin na problem is integral of x dx over square root of negative x squared minus 8x minus 7. So ang una natin gagawin is factor out muna natin yung negative, so x dx. Yan. Pagkatapos ito ay gagawin natin yung completing the square dito. So 8 is equals to 16. So x dx over negative x squared 8x plus 16 plus 7 minus 16. So magiging ganito na ito. Squared yung half nito ay plus 4 squared tapos negative 9. So pagkatapos nito is ito times mo itong negative sa bawat isa. So x dx square root of ay positive 9 minus x plus 4. Pagkatapos ito, ililito mo u x plus 4. So yung x is equals to u minus 4.
Tapos papalitan natin yung x dito sa taas. So u minus 4 square root of 9 minus x, ay yun na to pala, u squared. So pagkatapos ito is ihiwalay natin silang dalawa. So magiging u 9 minus u squared, tapos minus 4, labas natin agad yung constant. So du over 9 minus u squared. Yan. So dito muna tayo sa una. So yung u natin is ito sa baba. Itataas natin to. So magiging 9 minus u squared negative 1 1/2 pala kasi square root to. Tapos yung d w, tapos yung u. So ito u, dito tayo, yung u natin u equals to 9 minus u squared equals to, ang yung du is negative 2u. So balik tayo dito, meron ditong u, so makancel na yung dw na lang, makancel na yung negative 2 dito. So ito na lang maiiwan kasi para dito. So may 1/2 sa labas. So ang magiging dito, magiging ganito, u 1/2 dw. Yan. Tapos power formula gagamitin natin ulit. Magiging 1/2 u 1/2 over 1/2. Tapos makacancel na to. So magiging yung negative pala dito, so ay wala pala. So magiging u square root, tapos yung u natin is yung ito, yung 9. So 9 minus 4 u squared square root, tapos yung u 9 minus yung u sa una x plus 4 squared. Ito yung sa una dito. Tapos sa pangalawa naman negative 4 du over 9 minus u squared. So dito gagamitin na natin yung square pala dito, yung arc sine na formula. So kunin muna natin yung a natin is 3 kasi square to, square root mo, yung u is u lang, u squared kasi ito, tapos u squared din na sa u. So gamit yung formula na arc sine u over a plus c. So magiging negative 4 sine arc sine yung u natin na x plus 4, diba yun? Tapos yung a natin na 3, tapos plus c. So yung final answer natin is square root of x o 9
minus x plus 4 squared minus 4 sine arcsine x plus 4 over 3 plus c. So ito final answer. So ang panglas natin na topic is integration by parts. Sa integration by parts is may isa tayong formula na gagamitin. Ito yung integration of UdB is equal to UB minus integral of BDU. So gagamitin natin to mamaya sa ating pagsusolve. So tara. So ang una natin na problem is x e raised to the x dx. So ang una natin gagawin is hanapin natin kung ano yung u at b natin o u at db natin, kasi yung formula natin is integral of udb is equals to ub minus integral of bdu. So hanapin nyo yung u at db. So ang u natin dito is x kasi mas madali, 1 or dx. Tapos yung db natin is ex to the power x. Tapos yung b integrate mo lang, so ex pa rin. Tapos gamitin natin tong formula na to, yung u x tapos b ex minus integral of b ex tapos yung du is 1. Ayan. So simplify x ex minus ex, or pwede din x minus 1 ex plus c. Sunod natin na problem is integral of y ln y. So yung natin dito is yung ln y. U is ln y kasi mas malal. Du nito is 1 over y. Tapos yung db natin is y, tapos yung b is y cube over 2. So gamitin na natin yung formula. So yung u natin is ln y, tapos yung b y squared over 2 minus integral of b tapos du 1 over y. So 1 y squared over 2 minus cancel tong isa, so magiging y over 2. Tapos integral nito is lalabas to, so y dy, so magiging 1/2 y squared over 2, so 1/4 y squared. Yan. So yung final answer is y squared, ito ln y over 2 minus 1/4 y squared. Ang
sunod natin na problem is integral of x cube sine x dx. So, hanapin na naman natin yung u at db natin. So, dito yung u natin is x cube. Tapos yung du is 3x squared. Yan. Tapos yung db natin is sine x. Tapos yung b natin is integral lang din ng sine x. So, negative cosine x. Yan. Tapos lagay natin sa formula natin na ub minus b du. Yung u x cube, yung b negative cosine x, tapos minus integral b cosine x, and du is 3x squared. Tapos simplify, negative cosine x minus positive na to, so cosine x 3x squared. Tapos dito na naman tayo, ulitin na naman natin yung process. So u 3x squared. Tapos yung du is 6x. db is cosine x. Tapos yung b natin is integral ng cosine is sine x. So ub na naman yung u 3x squared. Tapos b sine x minus b sine x du 6x. So meron na tayong 3x cube cosine x plus 3x squared sine x. So ulitin na naman natin dito kasi hindi pa so yung u 6x, tapos yung du is 6, yung db is sine x, tapos yung b is negative cosine x. Dito lang din, umulit lang dito. So ulitin natin yung formula na naman, u 6x, tapos yung b natin negative cosine x minus integral ng b negative cosine x, tapos du 6, tapos negative 6x cosine x minus yung ay positive na to, so magiging labas yung constant, so cosine x integral ng cosine x is 6 sine x. So yung final answer natin is negative x cube cosine x dito, tapos dito minus x cube cosine x, tapos yung dito 6x cosine x, tapos ito plus 6 sin x plus c. So ito final answer. So ang sunod na problem natin is integral of y squared e to y dy. So hanapin na naman natin yung u at db. So yung u natin dito is y squared, so u
y squared du 2y. Tapos yung db natin is e 2y. Tapos yung b, integrate lang natin to. So magiging 1/2 e 2y. Yan. Tapos ub, yung formula natin na ub minus b du. So yung u, y squared. Tapos b, 1/2 e 2y. Tapos minus integral b, 1/2 e 2y. Tapos yung du na 2y. So y squared e 2y over 2 minus integral, ma-cancel to. So magiging e 2y, y na lang. So ulitin na naman natin yung process. U y du equals to 1. Tapos yung db is e 2y. So b is 1/2 e 2y. So ub na naman yung u, y. Tapos yung b is 1/2 e 2y minus integral b. Tapos yung du 1. So y e 2y over 2 minus 1/2 2 is 1/2 e 2y. So magiging yung final answer natin is yung dito, yung una, y e 2y over 2, tapos minus y e 2y over 2, tapos minus 1/4 e 2y plus c. Ito na ang final answer natin. So ang last na problem natin para sa topic na ito is integral of x squared e negative x dx. So hanapin natin yung u. Yung u is x squared. So yung du is 2x. Tapos yung db naman is e negative x. So yung b is negative e negative x. So gamit yung formula na ub b du integral. So yung u x squared, tapos yung b negative ex minus integral ng b, tapos du na 2x. So x squared negative e x minus integral, magiging positive to. So e x 2x negative. So ulitin na naman natin yung process. U is 2x, tapos yung du is 2, yung db is e negative x, yung b is negative e x. Yan. Tapos yung ub na naman u 2x, tapos yung b negative e negative x minus integral b, tapos du na 2. So negative 2x e minus x positive 2 e negative x. So ang integral nito is
2 negative 2 e negative x. So yung final answer nito is yung una dito is negative x squared x, tapos dito na negative 2ax, tapos ay maging positive pala to, so positive kasi ito ay negative pala, tapos ex, tapos dito minus 2ax plus c. So yan ang final answer. Yun lang po ang lahat. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!